Ayun, may galab shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kababayan po natin dyan sa Manila, mga Manilenyo, mga Iskonian, sa mga nagmamahal kay Yorme Isko Moreno. So ngayon po meron lang po akong i-share sa inyo na actually para sa mga nagmamahal kay Yorme, malulungkot, 'di ba? Pero kung may tiwala naman kayo kay Yorme na kaya niya, alam naman po natin na si Yorme nag-umpisa sa wala, galing sa basura, umangat, inaapak-apakan, pero lumaban para maging siya. Diba? Alam niyo naman noon si Yorme, nung siya'y tumakbo, alam niyo sa kwento niya kapag nangangampanya siya, lagi niya inuulit-ulit yan. Ako, nung una, maraming nagsabi na hindi ko kaya kasi hindi ako nakapag-aral. Wala akong titulo, wala akong diploma. Nagsikap ako para makapagtapos at naging mayor nga siya. So may diploma, may degree. So ngayon, parang nangyari ulit. Kasi nung kasagsagan, nung eleksyon ng presidential race, ang daming kongresista sumanib kay Yorme. Lahat pasok. Pero ngayon, nung si Yorme bumalik pagka-mayor ng Maynila, sa 6 na kongresista or congressman and congresswoman, isa na lang ang nanatili at natira. Walang iba kundi si Congressman Ernesto Dionisio. Yan lang ang bukod tanging nananatili sa Distrito 1, Distrito 2. Hindi ko lang alam kung 2 or 1 siya. Actually, Distrito 1 ata or Distrito 2. Yan lang po ang nanatiling kaisa-isahang congressman na pinili si Yorme. And the rest from District 1 to District 6, yung 5 nandun kay Hani. So ako wala naman akong problema kung yung 5 doon kasi choice nila yun. Malaya naman ang taong bayan kung saan natin gusto. At malaya din ang taong bayan kung sino ang ating pipiliin pagiging mayor at pagiging congressman ng bawat distrito na nasa sakupan ng City of Manila. Pero nakakatuwa isipin at nakakalungkot rin na noon buo. Ngayon iniwan si Yorme. At merong nag-iisang bukod tanging naniniwala na kaya ni Yorme, mananalo sila. Walang iba kundi si Congressman Ernesto Dionisio or si Congressman Ernix Dionisio. So, alam naman po natin na umpisa pa lang si Congressman Ernest ay nandiyan na kay Yorme. So, hanggang ngayon, nananatili na loyal, nananatili na kapatid, nananatili na kasanib puwersa at hindi niya iniwan si Yorme. Baka, alam nyo naman, kapag nangangagat ang langgam, kahit gaano kaliit na langgam yan, makakaramdam ka ng sakit. Maliit man ang langgam, pero pag nangagat, masakit. So, ngayon, sa tingin nila, si Yorme, isa lang congressman. Di pa natin alam kung ilan ang kanyang magiging chairman. Yeah? Kasi back to zero si Yorme. Back to umpisa. Kasi nga, sabi nga ni Yorme, kahit sino ka pang politisyan, kasama ka man o kalaban, hindi ako nagdadalawang isip na labanan o lumaban pagkat usaping interes ng taong bayan ang nasasagasaan. Kaya, sa madaling salita ganito, ayaw ni Yorme na kapag kasama niya o kalaban niya, pag-usaping bayan, pag-usaping tao, ayaw niya ng ganun. Gusto niya serbisyo sa tao, hindi serbisyo sa politiko. Diba? Gets niyo po ba ako? Paki-comment dyan. Kasi isa yan sa sinasabi ni Yorme. Ang utang na loob ko ay sa taong bayan. Kasi naging mayor ako hindi sa ngalan ng mga lakuna, sa ngalan na binuto ako ng taga Maynila.
So ang serbisyo ko at ang utang na loob ko sa tao, hindi sa pamilyang Lacuna. Doon na tayo na tinulungan siya ng mga Lacuna para umangat. Pero hindi po ang Lacuna ang nagpapanalo sa kanya, kundi ang Maynila. So saan siya magbabayad or magsukli sa kanyang pagkapanalo? Sa Manileño, hindi sa Lacuna. At hindi siya nagkulang sa mga Lacuna. Halos nga buong Lacuna nasa City Hall eh. Di ba? Totoo naman po, kahit i-research nyo. Buong pamilyang Lacuna may posisyon sa City Hall. Kulang pa ba ang utang na loob na sinasabi nila? Tapos ngayon biglang iniwan si Yorme. Isa na lang ang natira na congressman, si Congressman Ernest Dionisio. Hayaan nyo na lang, Yorme. Hayaan nyo na lang, Congressman. Sabi ko nga sa inyo, hindi palagi na ang dagat high tide, naglo-low tide din. Hindi palagi na ang gulong nasa taas, umiikot yan pababa. Ang mundo nga, kapag huminto ang ikot ng mundo, lahat tayo mamamatay. So laging umiikot yan. So doon din nangyari na ang swerte hindi nawawala. Well, actually ako hindi man ako naniwala sa swerte. Ang swerte nandyan, pero sabayan mo ng kilos. Kapag hindi ka kumilos, wala kang swerte. Diba? Kung sa madaling salita, hayaan nyo kahit dalawa na lang kayo. Maawa naman ang Diyos pag nanalo kayo. Darating ang panahon dyan na yung mga tumalikod sa inyo, magugulat na lang sila. Biglang bumaliktad bigla. Diba? Biruin nyo sa 6 na congressman or kongresista sa 6 na distrito ng Maynila, isa na lang ang natira. Si Congressman Ernesto Dionisio lang. So nasaan ang 5? Nakasama ni Yorme noon. Nandun kay Hani. Hindi ko pa sure ha kung na kay Hani talaga lahat. So wala naman akong problema kung nandun sila kay Hani. Choice nila yun. Pero ang taong bayan, choice din nila kung sino ang iboto nila. Diba? Pero ito lang nakaka-proud, nakakatuwa, sa iba nakakalungkot, pero may nag-iisang naniniwala at may tiwala kay Yorme, Congressman Ernest Dionisio. Kaya maraming salamat, Congressman, na hanggang sa ngayon kahit alam mo na parang tagilid si Yorme kasi wala sa power, pero malay nyo, malay nila, malay mo, manalo ka. Kaya, so, huwag kalimutan yung sinasabi ni Yorme na God first. Diba? So, yun lang yung aking reaction ngayon. Mga Iskonians. Biruin nyo sa 6 na congressman, isa lang naiiwan kay Isko. Walang iba kundi si Congressman Ernest Dionisio. Congressman, hayaan mo na. At least, serbisyo lang. Diba? Hayaan mo na yung iba. Choice nila yon, choice mo rin yan. Walang problema. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first.